ito mga minamahal na kababayan, muli tayong live at ito naman ay naririto ako kasama ko si Atty. Torion para pirmahan itong reiterative request, itong urgent Senate inquiry in aid of legislation tungkol dito sa COMELEC irregularities na naganap noong nakaraang May 2025 national and local election. Hinihingi natin dito sa bagong Senate President, si Senator Soto, at saka yung may tatalagang muling chairperson ng UBI, Senate Blue Ribbon Committee, na tignan muli itong aming unang request sa Senado na yung maanumalyang ginawa ng Commission on Election nitong nakaraang halalan. So, pipirmahan ko itong makapal na mga every page ito. Kailangan, pirmahan po natin to. Nasana ay dinggin ito ng Senado. Gusto natin magkaroon ng tunay na political and electoral reforms para maipasa ang isang bagong batas na paigtingin yung transparency at saka clean and honest election na hindi katulad ng nangyayari ngayon. Pag nagkaroon ng wholesale na dayaan electronically, walang habol doon sa mga nangyayaring hindi tama. So this is in line with the constitutional mandate that sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. At sa ating mga pagtuturo ng political law and constitutional law, ang pinakamahalaga sa lahat ng manifestation of sovereignty ay yung the presence of elections through popular will. Meaning to say, free elections, free, honest, transparent election. So ayan, ito, ipirma natin. At ang abogado natin dito ay si Atty. Torion, ang pinakamagaling na abogado ngayon sa ating bansa. So ayan, pirman ko na ito, marami-rami ito. Isa. Sana mapansin din po ito ng Senado at mabigyan ng pagdinig at kung bakit gano'n ang nangyari. Hindi naman po kaso itong pinipirmahan ko. Ito ay isang request, reiterative request, kasi meron na tayong naunang kahilingan sa Senado nung ang namumuno pa ay si dating Senate President Francis Escudero na magkaroon ng Senate inquiry in aid of legislation tungkol nga doon sa reported mga COMELEC irregularities nung nakaraang eleksyon. Kasama ko si Atty. Torion, pati rin siya ay hinaharas na rin. Meron na rin siyang mga pinaharap na kaso. At abogado na nga, pareho kaming abogado pero kakasuhan ka pa rin. Mabuti sana kung yung kaso ay may totoong complainant. Yung kasong sinampan nila sa akin sa ombudsman fictitious yung mga complainant. Mga multo. Mga taong hindi naman po sila talaga totoong nag-i-exist sa mundo. Pero dahil meron silang sinumpang salaysay at na notaryuhan na sinabi ng notaryo mismo, yung notaryong binabanggit doon na hindi raw niya ninotaryuhan yung complaint na yon. At itinatwa niya kasi sinampahan ko ng kaso yung abogado
Sinampahan ko ng kaso yung abogado ng pag-violate ng notarial law. At doon sa sagot niya ay hindi niya inaamin na siya ang nagnotaryo doon sa dokumento na yon. At meron siyang mga pinakita, mga ebidensya. Kaya doon, pero ganun pa man, naisampa sa ombudsman, kaya yung ombudsman, pinadalhan ako ng summons at pinasagot po ako. Nasagot ko na rin po yung complaint affidavit na yun. Pero dapat sana sa umpisa pa lamang, tinignan ng mabuti ito ng ombudsman na yung reklamo na yon ay isang fabricated, malicious, at yung complainant mga fictitious na mga tao. Fictitious dahil wala sila, hindi sila nag-i-exist eh. May Pinay pang ginawa kang rapist. Yan ito? Ha? Oo. Grabe. Ang gwapo-gwapo mo. Grabe. Grabe talaga. Wala tayong magagawa eh. May graft and corruption daw. Oo. Yung mga tao na hindi naman natin kilala. Ano natin sila, ganun talaga yan. Raul Lambino ka kasi busing eh. Ordinaryong mamamayan lang tayo, magbabaka lang po tayo. Isa lamang po tayong nagpapastol ng baka at magsasaka. Kaya lang gusto na nilang tayong tahimik lang, hindi maingay. So, ang kinailan ngayon, ikaw, si Tatay Digong, at saka si Bungo. Saka si Vice President Sara. Vice President Sara. Saka si Manong Chabe. Tama, Saka si Kiko Barsaga. Sa akin, at least na-dismiss na yung sedisyon at inciting to sedisyon. Pero meron din tayong disbarment. Meron pa rin yan. Sinagot ko na rin yun. Humingi tayo ng dispensa. Kung nagkamali man tayo ng kating kuan dahil na rin doon sa report. Pero ayaw kong discussin yon sa media part niya. Meron man po tayong nagawang hindi maganda tungkol doon. Ayos! Sana lang kulang. Ayos! Secretary Cusi na lang. Tuloy pa rin ang laban po natin para sa malinis na pamahalaan. So, muli po, mabuhay po tayong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoong Diyos. Thank you. Sinasan to itong virus nito. Hindi naman po COVID, pero matindi pa rin. Parang trangkaso na hindi maintindihan. At ang hirap pag tayo ay inuubo-ubo ng matindi. Medyo parang kinakapos yung oxygen o paghinga natin. So, ingat po dito sa mga kalusugan natin, mga kababayan. Yun ang pinaka-importante. Mahirap ding magkasakit talaga at magastos, lalong-lalo na meron pa tayong problema dyan sa PhilHealth. Yung mga coverage ng PhilHealth, hindi pa na ibabalik yung pera ng PhilHealth na kinuha ng administrasyon at nilipat, pinunduhan yung mga masalimuot at mga kontrobersyal na mga infrastructure projects na yun ang paunahing dahilan. Kaya nagkakaroon ng itong mga panawagan ng totoong investigasyon dito sa naglipa ng korupsyon sa flood control projects na hanggang ngayon ay pinipilit na pagtakpan kung sino ang mga salarin na dapat na managot, yung mga tunay na mastermind. Alam naman po ng taong bayan na kung sino ang mga dapat managot dito, sino ang may mga pakana rito. Pero pinipilit na baguhin ang naratibo at istorya at direksyon. Yung tinatawag nilang bagong playbook ng gobyerno ngayon para maiba ang pansin at mapagtuunan ang mga ibang mga politiko na hindi po nila kakampi o kaalyado at mawala yung issue sa kanila. Nakita natin itong mga nagdaang mga linggo, lahat po ng mga personalidad na sila ang nagsasabi na ganito ang dapat na investigasyon at sino ang dapat na managot. Sila ngayon po ang
inuuna na kinakasuhan. Kita natin ang ginawa nila kay Manong Chavit Singson. Sinampahan ng plunder sa ombudsman. Alam naman natin yung mga naging payag ni Manong Chavit nung mga nakaraang buwan. Magmula po nung lumabas siya ng September, tuloy-tuloy po siyang nagpapahayag sa mga iba't ibang mga media establishment at binabanggit nga niya ng dapat na tutukan ng investigasyon kung totoong seryoso itong ICI sa kanilang mga investigasyon dito sa tinatawag na maanumalyang mga flood control na hindi lang daang milyon ang nawala rito o hindi lang bilyon, kung hindi trilyon ang nawawala ritong pera ng taong bayan. Naku po, pagbilangin po natin yung zero ng trilyon, hindi natin mabilang eh. Hindi na yata magkasya sa ating calculator yan. Kaya yan ang isang bagay na ginagawa nila. Tapos, kinasuhan na rin si Senator Bongo. Nako, siya na ngayon ang iniimbestigahan. At yun ang gustong mapagtuon ng pansin ng taong bayan. Nililihis po nila yung totoong issue. At tayo rin ay sinama na rin sa kanilang mga gustong patahimikin. Meron silang iniugnay na kaso sa akin na alam naman nila na ito ay isang fictitious. Wala naman yung mga complainant na yan. Gawa-gawa lang multo yung mga nagre-reklamo ni hindi nga mahagilap yung mga taong yun at pinapahanap ko na yung mga yan nung nakaraang 2 taon na, ay biglang sumulpot na binuhay nila ang isang kaso na alam naman po nilang walang katotohanan at wala rin yung mga totoong nagsasabing mga biktima kasi nga fictitious yun, mga multo, gawa-gawa lamang ng politika. At ngayon ay sinama na rin po tayo at meron pa silang mga hiniisip na isasampa sa atin. Sabi ko nga nakahanda akong harapin lahat ang mga ito. Noon pa ako'y tumatakbong bilang senador, nabanggit ko na ito at meron ng mga banta nga sa akin noon. Lalong-lalo na ngayon, medyo baigting yung mga pagbabanta, hindi lamang po kay Senator Bongo, kay Manong Chavit, sa mga pamilya Duterte, lalong-lalo na kay Vice President Sara, kung hindi pati kaming mga kaalyado po ng mga Duterte ay kasama na rin po kami sa listahan na kanila pong talagang tatakutin o kaya patatahimikin. Ay kung kaso po yung isasampan nila sa atin, ay haharapin po natin lahat ng ngayon kasi alam naman po natin mananaig po ang katotohanan. Pasensya na po, medyo madilim at tayo po ay bumabiyahe ngayon at medyo napasok po tayo dito sa kahabaan po nitong EDSA Tunnel at meron po tayong pupuntahang isang malagang pagtitipon. So yun po ang bagong playbook. Yun po ang bagong playbook o script o direction ng pamahalaan ngayon na ilihis yung issue, ilihis yung paningin at saka itong kaisipan ng ating mamamayan dito sa trilyones na nawawalang pondo ng pamahalaan. Sa flood control lamang po yun. Pero hindi lamang po dapat flood control dito sa DPWH, corruption ang dapat pagtuunan kasi may mga ibang mga ahensya rin na binabanggit. Tulad nga ng nabanggit nga ni Mayor Benji Magalong ng Baguio, binanggit niya na matindi rin ang corruption po dyan sa Department of Health. At ganun din, alam naman po natin na matindi rin po ang corruption dyan sa Customs at saka sa BIR. Lalong-lalo na ngayon, wala naman pong production dito sa ating bansa. Kung hindi lahat ng mga kagamitan natin dito, pati mga pagkain, halos nanggagaling po sa ibang bansa, importation. Ang dami pong dumarating na mga imported na mga produkto dito sa ating bansa na nanggagaling sa iba't ibang mga bansa. Galing sa China, Japan, Korea, Amerika, Europa, dito sa Southeast Asia. Pero nakikita natin na napakaliit ang pumapasok na pera sa kaban ng bayan na buwis na dapat pong bayaran po nila dyan po sa customs. Bakit ganon? Alam naman ng lahat na napakalaki yung volume or quantity ng mga kargamento
na pumapasok dito sa ating bansa. Kasi wala naman pong manufacturing dito sa Pilipinas. Lahat halos imported yan, pati mga sementong ginagamit sa construction, mga bakal na ginagamit sa construction. Lahat po yan ay imported. Halos lahat nanggagaling sa ibang bansa. Pero kung susuriin natin yung kaukulang pera na pumapasok bilang buwis na dapat bayaran dito sa mga dumarating na mga kargamento, na yun ay ang pangunahing ahensyang nangungulekta ay ang Bureau of Customs at saka yung BIR, ay bakit maliit yung pumapasok na pera sa tresurera o sa kaban ng bayan? Kaya meron tayong malaking budget deficit na tinatawag. Ibig sabihin, yung nakatalagang gastusin ng gobyerno na ayon doon sa National Expenditure Program o yung inapprove ng House of Representatives dito sa naganap na budget hearing, ay mahigit na 6 na trilyong piso ang gagastusin ng pamahalan sa 2026 budget. Pero ang projected na amount o yung papasok lamang na makukolekta ng gobyerno ay nasa 4 na trilyon lamang. So meron tayong deficit o kaya kabawasan na mahigit 2 trilyong piso. Bakit ganon? Sabi nila nung napakinggan natin yung pagdinig sa Senado at pinatawag ang finance at binanggit nga na nagkaroon nga raw ng mabagal na pagbayad ang mga tao ng mga buwis dahil nga dito sa issue ng korupsyon sa DPWH. Dapat lang siyempre yung ating mga kababayan, bakit pa sila maiinggan yung magbayad ng tamang buwis kung ganun din lamang ang nangyayari? At ang korupsyon ay hindi lamang po dyan sa DPWH, nga yung korupsyon dyan mismo sa koleksyon ng mga buwis sa BIR at saka sa customs. So iyon po yung ating nakikita at napapansin. Nakita rin natin na sinampahan din ng kaso si Vice President Sara nitong mga grupo ng mga dilawan at mga pinklawan na kalyado na rin ng administrasyon. Nung mga nakaraang mga dekada, magkaaway yung dilaw at saka yung pula na kulay sa politika. Pero ngayon nagsama na. Nagsama na yung dilaw, pula, puti, itim at rosas na kulay ng politika. Iisa lamang po ang target nila. Ang pataubin o kaya mawala sa listahan ng mga posibleng maging presidente o kandidato sa 2028 si Vice President Sara. Kaya sinampahan nila ng kaso sa ombudsman. Ano yung kinaso sa kanya? Ito yung confidential funds na binabanggit ng impeachment na siyang dahilan kung bakit itong Kamara ay nagsampa ng impeachment sa BP Sara noong nakaraang February. At alam naman na natin ang kadahilanan kung bakit karamihan ng mga congressmen na pumirma dyan o kaya lahat po sila ay pumirma dahil may pinangakong malaking pera para po sila ay mabigyan ng kanilang mga pondo sa infrastructure na isiniwalat ito ni Congressman Toby Chanco na siya mismo ang nagsabi na kaya hindi nanalo ang mga kandidato nilang mga senador ay nirereklamo ng mga congressmen na hindi na-release yung kanilang public works insertion budget na kaduda-duda. Kung susuruin natin kasi yung nangyari noong 2025 budget deliberations, ay si dating Pangulong Tatay Digong, si PRRD at saka si Congressman Ungab ang nagsabi na maanumalya itong 2025 budget na ito. At maraming ang mga blanco at binabanggit nga rito yung mga malaking pondong umaabot sa mahigit 340 billion pesos na mga insertions sa flood control ng 2025 budget. At hindi na nila yan maitatago. At bakit naman hindi nila binito ito o kaya pinawalang visa? Siyempre, meron namang clearance kaya ginawa yan ni Congressman Zaldico at mga iba pang mga congressmen na sangkot dito sa pagsingit ng napakalaking pondo para sa flood control projects. Karamihan po rito ay nanggagaling doon sa tinatawag nilang unprogrammed funds.
Pero nung makita nila na hindi na po nila ito mapagtatakpan at talagang maisisiwalat na ito, at nung panahon po ng kampanya, nitong nakaraang halalan, binabanggit natin tong isyung to. At nung maramdaman po nila na wala ng pag-asa na manalo ang karamihan nilang mga kandidatong mga senador, nakita nila na kailangan ng unahan nila yung pagsisiwalat sa issue na ito. Kaya po binunyag mismo ng administrasyon na mahiya naman kayo dito sa malawakang korupsyon sa flood control projects. Pero kung babalikan natin, bakit nila pinirmahan? Bakit na-aproban yan? Itong mga insertions na ito. Pagkatapos ng pagdinig ng Kongreso at Senado, nagkaroon ng Bicameral Conference Committee at yung Bicameral Conference Committee doon naganap yung mga pagkakasundo ng mga senador at mga congressmen. Pagkatapos niyan ay nagkaroon pa ng mga singitan at mga blanco na mga projects. At ito ay siyempre ginawa po ito ng mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Alam na natin kung sino itong mga ito. At ang pinakahuli, bago po ito maitalaga sa General Appropriations Act, dumaan po yan sa Department of Budget and Management. Imposibleng hindi alam ng Secretary of Budget and Management itong mga isiningit na malalaking mga pundong daan-daang bilyon ang halaga para sa mga infrastrukturang kaduda-duda o kaya mga anomalya. Hindi yan lulusot sa DBM. Makikita at makikita yan. At siyempre, nung nakalusot na doon sa DBM, imposibleng hindi rin alam po ng Pangulo yan. Siyempre, yung Secretary of DBM, sasabihin ito yung mga nabago na mga item doon sa budget na unang isinubmiti yung National Expenditure Program. Ito na ngayon ang kinalabasan nitong Bicameral Conference Committee report. Itong tinatawag na enrolled bill. Enrolled bill yan kasi may pirma na yung Speaker at saka Secretary General ng Kamara at saka yung Senate President at Secretary of the Senate ng Senado. Kaya yun ang pinadala ngayon sa Malacanang para pirmahan at maging batas. At bago nga pirmahan yan, susuriin yan ng Department of Budget and Management. Actually, sa nakita po nating practice, matagal din po tayo dyan na nagtrabaho sa Kongreso at sa Senado, bago pa man lang maging enrolled bill yan, bago permahan ng Speaker yan at ng Senate President, nakikipag-ugnayan sila sa kaukulang ahensya ng gobyerno, ng Executive Department. At dahil ang usapin dito ay tungkol sa budget, nakikipag-ugnayan sila. Merong tinatawag nilang blow-by-blow account yan, na ito yung mga ilalagay na bago. At may clearance yan ng DBM bago nila iprinta at pirmahan ng Speaker at Senate President para maging enrolled bill. Kaya pagdating sa Malacanang yan, susuriin uli ng DBM yan bago sabihin sa Pangulo na ito na yung final. At pipirmahan yan ng Presidente. O di ba binabanggit nga na niriripaso raw mabuti ng Pangulo ang mahigit 4,000 pahina ng General Appropriation Law bago niya ito pirmahan. Kaya imposibleng hindi po nila alam ito, na hindi po alam ng Pangulo itong mga maanumalyang mga pondo ng 2025 budget. Ang binabanggit ko lamang po dito, 2025 budget. Paano yung 2024 budget, yung 2023 budget? For the past 3 years, trilyon ang nawala na pera ng bayan sa flood control projects. At ito ngayon ang kanilang pinipilit na pagtakpan. Nailabas na, nailantad na, pero ngayon gusto po nilang pagtakpan ang tunay na issue. Yun po yung bagong playbook. Ito yung bagong script. Ito yung bagong direksyon. Kumbaga sa pelikula. Ito yung bagong pelikula na gusto nilang panoorin ng taong bayan at paniwalaan ng taong bayan. At ang mga inuuna at nililihis nila ang atensyon ng mga mamamayang Pilipino
Ayan, sinampahan ng kaso si Senator Bongo, sinampahan ng kaso si Vice President Sara, sinampahan ng kaso si Manong Chavez, sinampahan nila tayo ng kaso at mga iba pang mga personalidad, pati si Congressman Kiko Barsaga, sinampahan na rin po nila. At tinatakot din itong mga iba't ibang mga grupo, pati mga retiradong mga opisyal ng armed forces at mga pulis, mga retired generals at iba pang mga opisyal ng Philippine National Police at saka itong Armed Forces of the Philippines, na kung hindi raw po sila titigil sa kanilang pagtuligsa ay mawawalan daw po ang kanilang mga pensyon tinatanggap. Naku, lahat na po ng uri ng panggigipit ay gagawin para mailihis ang issue at hindi malaman ng taong bayan kung sino ang mga dapat na managot dito sa usapin ng korupsyon. Yan po mga kababayan, at ako po, isa rin na rin po ako sa kanilang tinatarget. Nakahanda rin po ako at ang masakit po sa aking pamilya itong kanilang ginagawa sa akin, pero sabi ko nga paghandaan po ninyo ito kasi wala tayong magagawa. Kung hindi tayo lalaban, ay ano nang mangyayari sa atin kung hindi po tayo haharap at mananawagan sa taong bayan ng tunay na pagbabago at para maging maayos ang ating pamahalaan, ay paano na mangyayari sa bansa natin. Andiyan pa po yung mga ibang mga nakikita natin, hindi mabanggit. Pag tinignan po natin ang mga investigasyon ngayong nangyayari, hindi na nga transparent at hindi na sinasapubliko yung nangyayaring investigasyon daw ng itong tinatawag nilang independent, tawag nila rito, Independent Commission on Infrastructure. Paano magiging independent yan? Sabi nga natin, walang sariling pondo yan Aasa sa Malacanang pa rin kukuha ng pondo itong ICI para sila makapag-operate. Pag hindi sila nirelisan ng pondo ng Office of the President, wala po silang magagamit. Sabi nga nila, he who controls the gold has the final word. Kung sino ang may hawak ng ginto at may kakayahang gumastos, siya ang magsasabi kung ano ang direksyon na dapat gawin. Kaya yan, yung ICI ngayon ay napaka-sikreto ng mga nangyayari dyan. Ang tingin po natin dyan ay mapapanagot itong mga contractors at mga ordinaryong empleyado po ng DPWH, pero itong mga matataas na mga opisyal ng pamahalaan, lalong-lalo na mga membro ng Kongreso na sangkot po dito, ay wala. Parang yung nangyari sa Napoles, ang naipit at nakasuhan ay si Napoles lamang. Pero yung mga dapat na managot ng mga senador ay wala. Nakalaya po sila. Dahil ganun din po ang mangyayari rito. Kung ganun po yung sitwasyon ng takbo ng direksyon ng investigasyon na nagaganap. At yan din ang isa nating napapansin, pati yung investigasyon sa Senado na sa akala natin ay ang Senado ang siyang nag-iisang ahensya ng gobyerno na pwedeng tumapat sa kapangyarihan ng palasyo. Wala rin po tayong nakikita ngayon. Nagkaroon ng talagang matinding pagbabago ng direksyon ang Senado. Matagal din po ako nagtrabaho po dyan at nakita ko yung malaking pagkakaiba ng mga Senado nung nakaraang mga dekada kaysa sa ngayon itong Senado ngayon, lalong-lalo na itong Senado ngayon. Ibang-iba. Hindi ko na nakikita yung kagandahan ng pagtrabaho ng mga senador tulad ng mga nakita ko noong mga 1990s at saka early 2000. Malayong-malayo po. So, yun po yung nakikita nating direksyon. Nakikita nating bagong playbook. Takutin sa pamamagitan ng pagsampa ng mga kaso o kung ano man po mga dapat pang pananakot na gagawin sa lahat po ng mga hindi kaalyado ng administrasyon, at kasama na po tayo dyan. Pero tulad na nabanggit ko, ano man po ang mangyayari,
hindi po matitinag yung paninindigan po natin dito. Saan man po makarating po ito, nakahanda po nating harapin lahat ng mga pagsubok, mapahirap na gagawin po nila sa atin. So yan po mga minamahal na kababayan, ang ating live ngayong umagang ito. Yung bagong playbook ng script, naratibo, direksyon ng administrasyon para ilihis sa mata ng taong bayan at sa kaalaman, kaisipan ng mamamayang Pilipino itong maanumalyang issue ng korupsyon sa flood control at mga iba pa na ginagawa ng mga ahensya ng pamahalaan sa kasalukuyan. Maraming salamat po muli sa inyong pagsubaybay. Manatili po tayong ang paniniwala natin sa Panginoong Diyos at lagi po tayong alalahanin ang kapakanan ng ating mga pamilya. Maraming salamat po sa inyo at mabuhay po tayong lahat.